Saan ka ba nang galing at bigla kang nawala? Kung sino-sino ang tinawagan ko, hindi rin nila alam. Ano ba talaga nangyari? Saan ka ba nagsususot? May pagkain ba kayo? Nagpaluto na ako. Hindi ba tumawag sa iyo si Castro? Rodrigo, patay na si Castro. Kaya nga ako nag-alala, baka kako nadisgrasya ka na. Kailangan ko ang tulong mo, Manny. Teka, hindi mo pa sinasagot ang tanong ko. Saka nakita mo na ba itsura mo sa salamin? Bakit? Ano itsura ko? My God, nakakaya itsura mo. Ang dumi mo. Amoy lupa ka pa. Parang nanggaling ka sa hukay. Huwag mong mabanggit-banggit sa akin yung hukay. Kinikilabutan ako. Tumatayo lahat ng balahibo ko sa katawan. Ay di huwag. Sinasabi ko lang naman na. Huwag mo nang ulitin yan. Huwag mo nang ulitin. Guerrero, mamamatay ka rin. Isang, ano masasabi mo sa ternong tinahi ko? Hindi ba maganda? Napakaganda. Ah, talagang pang reyna. Oo, nasali ko yan. Oo na. Bakit ako gumawa ng beat? Pagdamag ko yata ginawa yan. Oo, nasabi. Aba, nagagandaan pa lang ating mga reyna ngayon. Sonya, may pasok ka. Alam ko naman, sa paggawa ng mga ternong pangkoronasyon, ikaw ang pinakamagaling. Dapat lang, Sonya. Dahil palagay ko, ito na ang pinakamasayang koronasyon. Dahil ibinuhos na ng komite ang lahat ng kanilang magagawa. Mas talyada ngayon kesa nung naging Miss Buenavista ka. Hindi ba daw? Ocho, no. Sonya, ngayon pa lang, nininervous na ako. Baka madulas ako mamaya sa pag-akit ko sa entablado. Ngayon ka pa ninervyusin, Miss Buenavista ka na. Ano ba ang naramdaman mo noon? Ano ang sinabi mo? Alam mo, hindi ko na matandaan yun eh. Pero ang ginawa ko, lumakad lang ako, umakyat ako sa stage, at umupo ako sa trono. Pero huwag ka mag-alala, kayang-kaya mo yun. Tama si Sonya. Ang isipin mo, ikaw ang pinakamaganda. Teka nga pala, Sonya. Hindi ba kayong dalawa ni Hepe magpuputong sa koronasyon ngayong gabi? Dapat lang. Dahil siya ang dating Miss Buenavista. Napag-usapan na ho namin yan ni Gani. Kaya lang ho, meron lang ho siyang mahalagang bagay na nilakad sa Baryo Manggahan. Pepe, talagang masama nangyayari sa aming baryo eh. Ang mga lupa na magsasaka ay sa piltang kinakamkam. Yung iba nga ho na halos dito na tumanda sa pagsasaka ay pinaalis. Nabili na raw lahat ng lupain dito. At ang masakit po, may mga taong gumagala na tinatakot ang magsasaka. Kaya naisipan ni Mang Martin na ipagbili na ang kanilang sinasakang bukid. Wala akong katahimikan. Ang baryong ito. Kaya ho niyan. Di namin alam kung sino pumatay kay Kabaste. Basta lang namin nakakita nakatimbang ho yan. Ibang maliwanag ang pananakot ho yun. Wala ba nakakita sa inyo sa patayang ito? Wala ho. Sa palagay ko, kahit may nakakita man, palagay ko hindi titistigo dahil sa natatakot eh. Ayan mo yan, Pyong. Titignan ko kung anong punot dulo ng lahat ng ito. Luluwas ako ng Maynila upang alamin kung sino nakabili ng mga lupaing nailit. Maraming salamat ho, Hepe. Kayo na lang ang pag-asa namin dito sa aming baryo. Pyong, hindi na kami magtataga. Dadaan pa kami kay Mamberong. Alam mo, Hepe, naging problema ko yung si Mandoming. Kagabi, lasing na naman. Kayo naman, Mamberong. Alam niyo naman tuwing magsasweldo yung tao dito niya inuubos ang kanyang pera. Oo nga, pero napakasamang malasing. Bakit hindi niyo pagsabihan? Wag, baka naman magdamdam, wala na ako ng customer. Talaga, Mamberong, ho. Siyempre, lagi niyong inuuna yung tubo sa puhunan. Pepe, may naghahanap po sa inyo mga militar po. Patuloyin mo. Opo. Kapitan Pedro. Tabi, gandang araw. May araw naman. Kapitan Robos po. Kapitan, mabuo kayo. Salamat. O sige, Hepe, Kapitan. Maiwan ko muna kayo at mamamalengke pa ako para mamayang gabi. Ayaw mo, Belong. Ano bang may paglilingkod ko sa inyo, Kapitan? Hepe, importante sana kita sumama ka sa akin eh. May nakaalitan lang yung isang bata ko rin sa Baryo Balangkas eh. Ano bang pangalan nung nakaalitan niya?
Nakalimutan ko. Sandali lang, Hepe, patatawag ko. Sarado! Papasukin nga yung mga baka. Matanong natin kung sino yung nakakalitan dyan sa kabilang baryo. Sandali lang mga kasama. Sandali lang. Maaari ba, dyan lang kayo, no? May diferensya ba, Hepe? Kapitan, mali yata ang pagkakalagay ng insignia niyo, eh. Judge. O, ano nangyari? Wala ho nangyari sa lakad namin eh. Ang ibig mo sabihin, nakaligtas si Guerrero? Eh may sapusa ho at ang taong yun eh. Siya mang buhay. Anong may sapusa? Anong siyam ang buhay na pinagsasabi mo? Ni sa pulgas ng aso, wala yan. Judge, nandiyan po sa labas ang taong matagal na naghahanap sa inyo. Sino? Eh kapatid daw ho siya ni Maramag. Maramag? Magandang araw po, Judge. Magandang araw naman. Kapatid ka raw ni Maramag? Ako nga po. Ibig ko pong ipagpatuloy ang naputol niyang trabaho para sa inyo. Ano naman ang katangiang meron ka para isipin mong tatanggapin kita? Iisa lamang ang hangarin natin, Judge. Pareho nating hindi masikmura ang katauhan ng girerong yan. At ang pagkamatay niya. Ang pagkamatay niya lamang ang maaaring magalis ng tinik na nakabangon sa ating lalamunan. At ang isa pa, Judge, hindi ko gusto ang ginawa niyang paraan ng pagpatay sa aking kapatid. Palagay ko, magkakasundo tayo. Salamat, Judge. Pagdating ko sa Maynila, tetelegramahan kita. Hepe, huwag kang mag-alala. Kami nang bahala rito. O sige. Ingat lang, Gani. Oh. Uli-uli, kapag pumara ko, doon mismo sa kinatatayan ko, doon yung tatapat ang pintuan, ha? Maliwanag? Napabayad yata ako. Wala, abante! Hoy, lalaki! Umalis ka dyan. Pwesto ko yan. Yung sasakay ko ng bus na ito, diyan ako nakaupo, sa tabi ng bintana. Umalis ka dyan. Dito ka! Ay, siya nga pala. Ilagay mo doon. Iayos mo. Ingatan mo. May mababasag dyan.
O bakit? Anong tinitingin mo? Anong oras kaya tayo darating doon? Siguro kung hindi tayo matatraffic, mga after 5, nandun na tayo. Abot kaya tayo sa kainan? Hintayin tayo nun, no? Siguro hindi naman eh. I can't wait. Sana nandun pa sa ano nga. Siguro magkikita-kita rin tayo doon eh. Ang tagal na natin hindi nakita. Kaya nga eh. Walang gagalaw sa inyo! Driver, ituloy mo lang. Ikaw, steady ka lang dyan. Ilabas ang mga pitaka! Mga relos! Mga alahas! Ano yan? Ay! Huwag mo! Maawa kayo! Iwan niyo na yan! Mga pinsa ka yan! Walang kikilos! Hoy! Ikaw! I demand an explanation! Hoy! Explanation! Pag-demand ka pa! Umupo ka na, kundi pasasabugin ka yung ulo mo! Upo! Sinabi nang umupo ka na eh! Upo! Mrs. Miss pa ako. Miss, pulis ho ako. Yang inuupan nyo, baril ko yan. Huwag lang kayo magpapahalata, kundi sasaktan kayo ng mga taong yan. Ngayon, hintayin nyo ang hudyat ko. Pag sinabi kong tayo, tayo kagad kayo. Naintindihan nyo ako. Dali! Tayo! Relas! Walit! Ikaw! Ha? Ah! Tayo! Relas! Walit! Imbot! Ayoko! Kaya! Ayoko! Ayoko! Sus Marios! Driver, ituloy mo na ng Maynila. Jess, maganda itong isang to. Pwedeng pakinabangan. Anong pangalan mo? Huwag ko! Awa ho kayo! Parang nyo nang awa! Huwag ko! Huwag ko! Huwag ko! Tumakit ka na ba? Huwag ka nang bumalik! Ako ang mo rito! Huwag ka nang bumalik sa amin! Jess! Sayang din to. Lamang tiyan din to eh. Sige lang. Miss, tayo na kayo. Ha? Tayo! Ha? 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 Liho kayo! Liho kayo!
Driver, diretso mo sa pinakamalapit na munisipyo. Pamong pulis, alam mo, ngayon lang nangyari sa akin ito. Very exciting. Ang sarap pala. Pero mo, para akong manok na nangitlog ng barel. Ha? Sa susunod, magkatabi tayo ulit. Pero doon ako sa bintana. Ha? Oo. Give me 5. Give me 5! Bye-bye! Sir. Ako si Patrolman Edilberto Ignacio. Tawagin niyo na lang ako, Kundel. Ako ang pinadala ni Major Fernandez para sunduin ho kayo. Nandyan ho ang kotse. Tayo na ho. Ako na ho magdadala. Tayo na ho. Nakita ko na ho kayo noon sa headquarters, sir, eh. Hindi lang ninyo ako napansin. Bago pa lang kasi ako, eh. At kadalasan, sa trafiko ako nadidestino. Alam nyo, sir, amuntik na nga akong hindi maging pulis, eh. Kasi kulang ho ako sa tangkad. At alam nyo, sir, basta meron kayong misyon, sinusubaybayan ko. Pag nalutas nyo ang problema, tuwan-tuwa ho ako, eh. Para bang ako na yon. Kamusta ho naman sa probinsya? Mas tahimik kaysa rito, no? Ibang-iba ho siguro ron kaysa dito. Dito, puro building ang makikita nyo. Doon, puro puno. Doon, sariwa ang hangin. Dito, ilado na ho, sir. Nakakalungkot talaga ang pagkamatay ni Sargento Sibal. Bihira ang mga pulis na katulad niya, eh. Siya nga ang umakay sa akin nung bagong pasok pa lang ako, eh. Pati sa mga papeles ko, tinulungan niya ako. Parang nga akong nawala ng isang kuya, eh. Ng isang matalik na kaibigan. Kaya nga siguro ayaw ng tatang kong magpulis ako, eh. Pero kung magiging katulad naman ako ni Sibal, kahit kalahati man lang ng kakayahan niya at ugali, siguro sulit na ang pagpupulis ko. Kayo, Tenyente, bakit ba kayo nagpulis? Hindi ba kayo nagsasawa? Ilan taon na ba kayo sa serbisyo? Ignacio. Sir? Hindi ka ba napapagod sa kakasalita? Sir, saan ho kayo pupunta?
pare, tulungan mo ko rito. Kasi. MP5, HK. Yan ba yan? Meron. Pare, may bareta ko pa dyan. Guess who just sit down? Who? Your friend, Lieutenant Guerrero. That son of a bitch! Alam mo, Panyero, napupuna ako na kapag nababanggit yung pangalan ni Guerrero ay nasisira ang diskarte mo. Alalahanin mo, wala siyang pinanghahawakang anuman laban sa'yo. Katotohanan, siya pa ang may pananagutan. Nang inilagay niyang bata sa kanyang kamay, nung ibinaong kanya ng buhay. Bakit nga ba ako magpapadala? Ako? Masisira ang diskarte? Dahil lang sa isang pulis probinsya? Nang pinag-aralan ay wala pa sa kalingkingan ng inabot ko? Never! Yeah, why not? Ilang buwan na rin akong hindi nakikihalubilo sa lipunan. Dapat lang siguro na bumalik na ako sa sirkulasyon para mapatunayan na ang katalinuhan ay nangingibabaw pa rin sa kamangmangan. Bakit, pare? Eto na ang pinaluto nyo. Del, tuloy kayo. Ang tatay mo? Andun lang sa taas, may ginagawa. Siya nga pala si Teniente Guerrero. Kamusta, Sally? Mabuti po. Siya ang hepe sa Buena Vista. Totoo pala yung sinabi ni Del. Maganda ka. Hindi naman po, nakakahiya naman. Maupo ho muna kayo at kukuha lang ho ako na maiinom. Del, upo muna kayo. Sir? Sige, Del, ha? Sige, Carlo, salamat. O, no, sir? Ganda talaga, no? Magaling kang pumili, Del. O, ayan, Sally. Sinama ko na si Teniente. Siya ang magiging ninong natin sa kasal. Kung sasagutin mo ko. Bakit? Wala pa ba kayong usapan? Naku, Tiniente, wala pa ho. Masyado lang ho nag-aapor yan si Del, eh. Hindi ba sinabi ko sa'yo? Huwag mong papasukin dito ang pulis na yan. Ano ipakakain niyo sa'yo? Tay, tao rin naman si Del, ah. Sally, tanda mo ito. Magpapalit tayo ng pangalan. Kapag naging asawa ang pulis na yun. Ano ka? Gagawin ka niya na bandera? Nahilpuan niya, ha?
Kutong lupa. Mabuti pang ikaw nang umalis. Dahil kapag nainis ako, baka tirising kita. Kutong lupa! Walang pulis. Hoy! Anong tawag mo sa akin kanina? Atungtong, pare. Kutong lupa! Nakalian! Oh! Hindi pa ba kayo dala? Ano bang gusto niyo mangyari? Umuwi na lang kayo o matulog kayo sa presinto? Uuwi na lang kami, sir. O, teka. Bayaran niyo, ininim niyo. Tara, pare! Ignacio, ginulat mo ako. Masama ka palang tawaging kutong lupa. Sir naman. Tara na, bumili tayo. Yes, sir. Ayusin na sinasabi follow up. Sinasabi ko sa inyo, follow up lang kailangan. Sige na, ayusin nyo. Ayun na. Ano pangalan mo? Guerrero! Sir. Abuti ba doon tayo mag-uusap sa pisina? Napasabak pala si Ignacio kagabi, ha, Teniente? Oo, sir. Mainit pala itong si Ignacio. Lalong-lalo na kung babanggitin yung... Oy, totoo yan. Dito sa departamento, iniiwasan naming banggitin ang salitang yan. Sir naman, kung kayo tatawag, okay lang. Tungkol nga pala dun sa telegramang inihingi mo ng tulong sa amin. Nagpalakad na ako ng mga tauhan at lumilitaw na isang tao lamang ang interesadong makabili ng lahat ng sinasaka doon sa lupa rin sa inyo. Alam mo naman hindi natin pwedeng pakialaman yan hanggat wala tayong pruwebang pinangahawakan. Maaaring ang tao ngayon ay isa lamang dami. Kaya, maaari kang magtagal dito. Yun nga, sir. Sir, darating nga pala miss ko maming hapon, kaya susunduin ko sa terminal. Lalo magaling. Teka nga pala, meron ka namang matutuluyan dito? Meron na ho. Nakita ho kami ni Mentong kanina sa labas. Ay, si Mentong, yung pinsan ni Sibal. Oo. Mabait na bata yan. Yan ang nagpapalakad ng kantina dito. Yun nga daw ho. Nako, tatanda na yatang binata ang Mentong na yan. Asya nga pala, Ignacio, damo lang ito kay Piskal Villa sa City Hall. Follow up mo yan, ha? Yes, sir. Maniniwala ka ba, Ignacio? Ilang beses na akong pabalik-balik dito sa Maynila Hindi pa ako nakakapasok dyan sa loob ng City Hall. Maganda hong City Hall dito. Makikita niyo yung litrato ng lahat ng naging mayor sa Maynila. At ang pinakamaganda rito, yung mural na ginawa ni Botong Francisco.
Ano nangyayari dito? Mayroon nung no-stage sa loob. Dali, sir. Baka pinatay na. Huwag ka maingay. Lalastasin ko leg mo. Sabi ko huwag ka maingay eh. Ikaw, huwag kong pakikialaman ng ginagawa ko. Baba mo pa rin mo! Baril mo! Baba mo! Kundi papatayin ko to! Maaari ba natin pag-usapan ito? Anong pag-usapan? Ano bang kailangan ninyo? Kailangan ko? Lahat ng mga dilata rito, dalhin sa bahay ko! Kayo! Pulis! Huwag kayo makikialam! Huwag kayo lalapit! Papatayin ko to! Sinabi na! Hindi ko na mapapatayin eh. Gusto ko lang takutin eh. Gusto ko lang makakuha ng delata eh. Gusto ko lang delata eh. Halika na, maraming dilata ron. Kukuha tayo marami. Totoo? Oo. Halika na. Sige nga. Tayo na, Ignacio. Sandali lang ho ako, Tenyente. Sige, dito lang ako. Tama kayo. Magdalungan mo nga ako rin. Ano po ba yun? Dito po yun, banda. Mamadali kayo. Tama kayo. Samahan mo muna ako. Ay, appointment pa ako. Mamaya na yun. Ay, parang bilisan mo. Nagmamadali ako. Halika. Attorney, mga dokumento, kailangan daw niya yan. Eh, si Chairman. Oo nga. Oh, Guerrero! Mali talaga ang mundo, no? Akalain bang dito pa tayo magkita? Oh, bakit ka namumutla? Nagulat ka ba at buhay pa ako? Akala mo siguro patay na ako, ano? Hindi, Valderrama. Alam kong buhay ka. Dahil ang bagay na nakita ko naag na sa sementeryo, hindi maitim ang buto. Iyan ang gusto ko sa'yo. Nakukuha pa magpilosopo. Kahit na alam kong nangangatog ka sa nerbiyos. Siya nga pala, Guerrero. Si Dado. Kapatid ni Maramag. Natatandaan mo ba? Yung pinatay mo? Yung nilabatiba mo ng shotgun? Humanda ka, Guerrero. Sa susunod, ikaw naman ang ibabaong ko ng buhay. Tandaan mo yan.
Ang hayop na yon, hindi man lang namutla nung nakita ko. Para pang nakakauto. Doon pa man. Dapat, pinatay ko na siya. Mabuti lang at nakapagpigil ako. Ngayon, pag nagagalit ako, kinakausap ko muna ang aking sarili. Sabi ko, Valderrama, kunting lamig. Huwag kang pabigla-bigla. Ang tipo ng gererong yan na matinik pa sa pinakamatinik na isda ay pinaplanong mabuti ang pagpatay. Pinag-aaralan. Kaya yan ang pag-isipan mo, Valderrama. Salamat. Nakita nyo? Kinakausap ko na naman ang sarili ko. Ha? Pero sa lahat ng ayokong sinabi niya, kaya raw niya alam na buhay ako. Dahil yung bangkay na nakita niya sa sementeryo ay hindi maitim ang buto. Bakit? Maitim ba ang buto ko? Eh, yun ho sinabi niya eh. Kinakampihan mo pa? Talagang magtatampo ako sa Igani kung hindi kayo dito tutuloy na mag-asawa. Kung hindi pa kita nakita, maghahanap ka pa na ibang matutuluyan eh. Nakakaya naman si Mentong. Di bali sana kung katulad nung araw nung binata pa ako. Kahit na magkaanak pa kayong dalawa, basta't naluwas ka ng Manila, dito kayo sa akin tutuloy. Mabait ka pala talaga, Mentong. Madalas ka nga sa akin may kwento ni Gani. Hindi lang mabait, magaling pa akong magluto. Ipagluluto kita ng paborito kong menu. Sandali lang. Sir. Minsan labas naman tayo para makilala ni Mrs. si Sally. Sige, sabihin mo lang kung kailan. Oo nga naman. Gusto ko naman makilala yung girlfriend mo. Paano, sir? Tuloy na ho ako. Sunduin ko na lang kayo bukas. Sige. Sir. Mrs. Mang Mentong, tuloy na ho ako. Hindi ka ba rito maghahapunan? Hindi na ho, salamat ho. O sige. Sir. Gani, hindi ka pa ba matutulog? Tatapusin ko lang ito. Sige.
Bakit ninyo basta sinugod si Guerrero sa bahay niya? O ano nangyari? Dinalagasan kayo? Huwag kayong gagawa ng anumang hakbang nang hindi ko alam. Mabuti lang at hindi ka napatay, Dado. Pasensya na ho kayo, Judge. Talagang hindi ko napigilan ang aking sarili. Nadala ko sa init ng dugo ko, sa hayop na taong yun eh. Hindi na ho mauulit. Dapat lang. Sabi ko naman sa inyo, Judge eh. May sapusa ang taong yon. Narinig ko na naman yan. May sapusa! May sapusa! Pues kung may sapusa siya, ako naman ay may sa tigre. Nakikita mo ba yan? Oo. Ano ho ba yan? Pangalmot ng tigre. Ito, alam ba kung ano ito? Eh, para saan naman ho yan? Panampal sa gago. Aray! Ganda nga po na. Tubig nga rito. Tinatawag niyo raw ako. Tsaka yung order kong ano, topat baboy. Oh, Lord, pare, ako tinubuan ako ah. Minsan ko tinubuan. Gusto ko. Ngayon pa lang magkalinawan na tayo. Ano ho yun? Ayaw ko nang makitan dumadalaw ka sa anak ko sa bahay. Ibaling mo na sa ibang atensyon mo. Mahal ko ho si Sally. Handa ko siyang pakasalan. Pakasalan? Ang lakas ng loob mo. Anong pinagmamalaki mo? Ang pagiging pulis mo? Bubuhay na ba ng pamilya ang sinisweldo mo riyan? Ha? Kahit pa paano, makakapagsimula kami. Lalo lamang ma-bounce kahirapan ng anak ko kapag ikaw na pag-asawa. Isa pa, ayaw kong maging manugang ang isang pulis. Nabubuhay lang kayo sa dilensya. Tiyak na sasabihin ng tao na ang pinakakain mo sa anak ko ay galing sa panghutot. Mang Kadyo, hindi ho lahat ng pulis ay masama. Meron naman din hong marangal. Kundi masama, lampa. Bakit lumalaki ang tiyan yung mga pulis? Dahil sa kasibaan at katakawan. Walang pinagmamalaki, kundi ang baril nila. Mang Kadyo, kahit ho mahirap lang kami, pinalaki ho kami ng magulang namin na may takot sa Diyos. At itong propesyon na pinili ko, hindi ko ho kinahihiya. Ikinararangal ko hong maging isang pulis na nagtatanggol sa mga naaapi. Putangin ang katwiran yan. Kahit ano pa sabihin mo, masama record yung mga pulis. Ayaw kong makitang umaligid ka sa anak ko. Hindi ko papayagang mag-iasawa kang Sally. Oh, Ignacio. May kasama ka pala. Tatay mo? At huwag mo isiping takot ako sa'yo. Dahil pulis ka. Halang din ang kaluluwa ko. Natin. Eh, kasi po, ano, Si Ignacio, nakita niyo ba?